Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 761 hanggang Kabanata 770. Kabanata 761. Bahagyang natakot si Selena nang makitang maraming tao ang nasa harapan niya. Nandoon din ang karamihan sa mga bodyguard. Hindi nagtagal, may 100 hanggang 200 tao sa panig ng pamilya Drake. Agad niyang pinakiusapan. Gayunpaman, nakatayo pa rin doon at hindi gumagalaw. Malamig niyang tiningnan si Timothy at sinabing, "Timothy, lumapit ka, lumuhod ka, at humingi ng tawad sa asawa ko." Taw-taw ng 3 beses at hahayaan kong dumausdas ang mga bagay. Kung hindi, magsisisi ka kapag ginawa ko na ang move ko. Bastard, hindi ka ba masyado? Hindi na ito kinaya ni Elder Gordon. Siya ay orihinal na cranky kaya siya walk 2 hakbang pasulong, tumingin sa at sinabing, "Ito ang pamilya Drake." Alam mo ba kung sino si Timothy? Siya ang pinakamatandang young master ng aming pamilya. Mainam na direktang tawagan siya sa kanyang pangalan, ngunit anong lakas ng loob mong hilingin sa isang taong kasing galang niya na lumuhad at yumuko sa iyo? Ang yabang mo talaga. Malamig na tumingin sa matandang ito bago nagsalita. Kinausap ko si Timothy kaya pakiusap huwag mong istorbohin ang pag-uusap natin. Ikaw, si Elder Gordon ay labis na nagalit at hinawakan ang kanyang mga kamay sa mga kamao. Oo naman. Nabanggit nilang lahat na malakas ka at dahil naglakas loob kang kumilos ng may kapangahasan sa harap ng mansion ng pamilya Drake. Hayaan mong subukan kita, Elder Gordon. Tumigil ka. Agad naman siyang pinigilan ni James. Umiti siya sanang huminto si Elder Gordon. Impulsive talaga ang anak ko after several drinks. Sana maintindihan mo siya. Huminto muna si James dito bago nagpatuloy. Paano ito? Pwede na kayong bumalik sa trabaho at babayaran ko kayo ng doble sa sweldo ninyo sa susunod na buwan. Bukod dyan, babayaran kita ng 100 milyon bilang kabayaran. Paano yun tunog? Bilang pinakamayamang tao sa Eastfield, nakagawa na si James ng malaking kompromiso sa pagsasabi nito. Master Drake, pasensya na po pero hindi masusolusyonan ng pera ang nangyari ngayon. Kung hindi lang dahil maganda ang pakikitungo sa akin ng pamilya Drake at tinuturing kong matalik na kaibigan si Miss Tanya. Namatay na sana lahat ng tao dito at hinihintay mong makolekta ang iyong mga katawan. Nagtaas ng kamay at tinuro ang mga taong nasa harapan niya. Ang kanyang tono ay malinaw ngunit ang kanyang mga salita ay labis na nangingibabaw. Honey, hindi nakaimik si Selena. Alam niyang may mangyayaring ganito sa ugali ng asawa. Napakalaking hakbang paatras ng pamilya Drake ngunit tumanggi pa ring umatras. F-sucker mo, hindi na ito napigilan ni Elder Gordon. Nakalimutan niya ang mga tagubilin ni James, pumakbang pasulong, at sumugod sa kanyang mga kamay bolt sa kamao. Pinulot ang kanyang mga labi sa isang malamig na ngiti nang makita kung paano sinimulan ng kabilang partido ang pag-atake. Pinagbabato niya ang kanyang mga kamay at sinuntok din ang kalaban. Sa bahagyang mapurol na putok, lumipad palabas si Elder Gordon. Lumipad siya ng ilang metro bago tumapak sa lupa at pinatatag ang kanyang katawan. Hindi mo makukuha ang ganoong kaliit na halaga ng puwersa ko. How dare you act mayabang sa harap ko? Sumulyap sa kalaban na may panghahamak. Siya ay may isang haring aura at isang paghamak sa mundo habang siya ay nagsasalita. Nagulat si Elder Gordon, ang suntok ni ay tila simpleng ngunit ang kapangyarihan sa loob nito ay sobrang nakakatakot kaya itinapon siya nito sa hangin habang nakatayo pa rin doon ng matatag. Ano sabi din dahilan para matakot siya? Kabanata 762. Elder Gordon, tumigil ka. Ayaw mo bang makinig sa akin? Napansin din ni James na talagang hindi si Elder Gordon kalaban ni. Gayunpaman, nakagawa na siya ng hakbang. Matapos ang kanyang kabiguan, maaari lamang siyang tumayo doon at tumitig. Kung tutuusin, maaari siyang mamatay ng napakalungkot kung siya ay sumugod at lumaban. Kung tumigil siya ngayon, mawawala ang mukha niya. Malamig na yumuko si Elder Gordon pagkatapos niyang marinig ang sinabi ni James. Bata, pagtitiisin ko ngayon dahil hiniling sa akin ng aking amo.
Gayunpaman, ito ang mansyon ng pamilya Drake, kung maglakas loob kang kumilos, hindi na ako magpipigil pa. Umatras si Elder Gordon pagkatapos niyang sabihin iyon. Ilang ulit na kumaibat ang sulok ng bibig ni Timothy. Kawakas ay napansin niya na kung kumilos ng mag-isa si Elder Gordon, tiyak na hindi siya kalaban ni. Bukod doon, si Elder Gordon ay isang taong gustong protektahan ang kanyang dignidad. Iniwan niya ang mga salitang ito para lamang makaalis siya ng may karangalan. Sige. Paano ito? Ayos lang kung ayaw mong bumalik sa trabaho ni Miss Selena. Sa pagkakataong ito, ang anak ko naman ang pabigla-bigla. Bibigyan kita ng 800 milyon. Paano naman yon? Magkasundo tayo na bitawan ito. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagngangalit si James at proactive na sinabi. Sa kanyang opinyon, ang halaga ng kabayaran na ito ay higit pa sa sapat. Bukod pa riyan, nalaman na lang niya na pinaalis silang dalawa ng kanyang anak hindi pa nagtagal. Bahagya siyang nalungkot noong ayokong pabayaan ito. Gayunpaman, alam niyang hindi siya makakasakit kaya't umaasa na lamang siya na makakapaggastos siya ng pera para makaiwas sa kapahamakan. Honey, bakit hindi na lang natin hayaan? Ang 800 milyon ay marami na. Kinagat ni Selena ang kanyang labi at nanghihina. Ito ay isang awa bilang umisi pa. Master Drake, papatayin ko sana ang anak mo kung hindi dahil kay Tanya. Simple lang naman ang hiling ko, kailangan niyang lumuhad at humingi ng tawad sa asawa ko. Kailangan din niyang sampelan ang sarili niya ng 10 beses. Kung hindi, kikilos ako. Hindi ka ba humihingi ng sobra? Pati si Tanya nagalit. Tumingin siya sa kawalang paniwala. Hindi ka dapat pinalis ng kapatid ko pati ang asawa mo. Tutal wala namang ginawang masama ang asawa mo. Kahit anong mangyari, ang kapatid ko ang young master ng Drake family. Paano ipagpatuloy ng kapatid ko ang buhay niya kung lumuhad siya at humingi ng tawad sa asawa mo? Iniling mo pa sa kanya na sampelan ang sarili niya sa mukha, mangyaring isaalang-alang ito. Napakarami talaga ng 800 milyon, bakit hindi mo pag-isipang muli? Napakagatlabi si Yvonne. Hindi niya inaasahan upang gawin itong isang napakalaking pagsubok. Ito ay medyo hindi katulad ng alam niya. Gayunpaman, ngumisi at sinabing, walang dapat isaalang-alang. Balit tanggalin niyang Master Timothy ang asawa ko. Gayunpaman, sinubukan niyang samantalahin ang aking asawa pagkatapos ng ilang inumin. Pumunta siya sa opisina, nilock ang pinto, at pilit na sinasamantala ang asawa ko. Kung ang asawa ko ay hindi nakahanap ng pagkakataon na sipin siya at nakatakas, baka nagdusa siya. Pagkasabi nun, tumingin kay Yvonne at tinanong siya. Miss Yvonne, madali mo bang mapapatawad ang ganyang tao kung ikaw ang nasa ganoong sitwasyon? Kung may nanghara sa iyo at binigyan ka ng pera para patahimikin ka, mapapatawad mo ba ang taong iyon? Paano ito posible? Kuya, ikaw? Tinatreto mo talaga si Ate Selena. Sa wakas ay napagtanto ni Tanya iyon ang galit ni Timothy ay hindi lamang tungkol sa pagpapalis sa kanyang asawa. Mag-isa pala talagang pumunta ang kapatid niya sa kumpanya at nagtangkang mangrapisoan ni. Kung nangyari ito sa ibang lalaki, baka natakot sila sa pamilya Drake o baka pumili sila ng pera para makaiwas sa kapahamakan. Gayunpaman, kung ito ay isang matipuno at hardcore na tao tulad imposibleng humingi ng tawad sa kanya. Siya, kalokohan ang sinasabi niya. Kabanata 763. Takot na takot si Timothy. Nakangangalang ang ngipin niya at ayaw umamin nang makitang maraming nakatingin sa kanya. Kalokohan. This time, kahit si Selena ay hindi nakatiis at mapait na tumingin kay Timothy. Timothy, hindi ko ine-expect na duwag ka pala na hindi umamin sa ginawa mo. Kung sasabihin mo, bakit hindi tayo pumunta sa kumpanya at tanungin ang mga tao doon? Ang dami nating empleyado, sa tingin mo wala silang narinig? Agad na naging blue at purple ang mukha ni Timothy nang marinig ang sinabi nito. Oo, talagang mahirap ipaliwanag ang nangyari dati. Originally, masasabi niya sa mga tao sa kumpanya na si Selena ang gustong manligaw sa kanya. Maraming tao ang maniniwala sa sinabi niya. Ngayon na dinala ang kanyang asawa sa kanyang bahay, walang maniniwala sa kanya kung ginamit niya ang dahilan na ito. Iyon ay magiging lubhang mahirap. Ikaw,
Ang bastos mo. Sa wakas ay napagtanto ni James kung ano ang masamang bagay na ginawa ng kanyang anak. Umakbang siya at buong lakas niyang sinampal si Timothy. Na-disappoint talaga ako sa'yo. Akala ko pinaalis mo lang silang dalawa, hindi ko inaasahan na pilitin mo si Miss Selena. Hindi nakapagtataka galit na galit. Si Elder Gordon, na unang nakadama niya na ay lumampas sa dagat, sa wakas ay natanto na siya ay halos manipulahin ni Timothy. Kung siya ang nasa ganitong posisyon at ang kanyang babae ay muntik ng ma-rape ng iba, maaga pa sana niyang pinatay ang taong iyon. Tungkol naman sa ang aksyon ni Timothy na lumuhad at humingi ng tawad habang sinasampal ang sarili ng 10 beses ay talagang napakabait. He did this because of his history with the Drake family and he was giving Tanya face. Dipatikip naman sa pisngi si Timothy sa galit. Pare, ikaw, sinaktan mo talaga ako dahil dito. Aminado naman ako na impulsive ako that time. Masyado akong maraming inumin at talagang maganda si Selena. Nakasuot pa siya ng maikling palda. Hindi ba't napaka-normal? At saka, hindi ako nagtagumpay sa aking pagtatangka. Hindi nagtagumpay. Kung magtagumpay kayo, walang sino man sa inyo rito ang iiwang buhay ang Eastfield. Umisi pagkatapos niyang marinig ito at hakbang-hakbang na naglakad patungo kay Timothy. Ang kanyang mga mata ay puno ng mamamatay tao na aura. Ang aura ay ang parehong na nagpadala ng panginginig sa gulugad ng lahat sa larangan ng digmaan. Nararamdaman mo pa ba na wala kang ginawang mali? Binigyan kita ng pagkakataon pero hindi mo ito pinahalagahan. Dahan-dahang lumapit at napakahina ng boses niya. Siya ay may nakakatakot at hindi nakikitang aura sa paligid niya na nagpaparamdam sa mga tao na pinipigilan. Nga, bakit hindi ka pa lumuluhod at humingi ng tawad? Pilasan mo kung ano sabi. Lumuhod at humingi ng tawad kay Miss Selena. Pilasan mo sampelan mo sarili mo. Labis na natakot si James. Ang ibang mga master sa Drake family ay nakatayo doon at lahat ay natakot din. Alam nila iyon gagawa na sana ng aksyon. Kung tutusin, nagkamali nga si Timothy sa pagkakataong ito at nahihiya silang lahat na kumilos. Hindi ako hihingi ng tawad. Ako ang young master ng Drake family, bakit ako hihingi ng tawad sa kanila? Kinagat ni Timothy ang kanyang mga ngipin at tumingin. Hindi niya iyon pinaniwalaan ay maglakas loob na kumilos. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Drake ay ang pinakamalaking kilalang kapangyarihan sa lalawigang ito. Diretsong tumalon at sinipa si Timothy sa kanyang pandiya. Lumipad palabas si Timothy. Sa sumunod na segundo, bumagsak si Timothy sa malayo at nawala ng malay. Kabanata 764. Tumutulo ang sariwang dugo sa pantalon ni Timothy. Ito ay isang nakakatakot na tanawin. Napaawang ang sulok ng bibig ni James. Ang kanyang mga tampok ay baluktot sa isang pagniwi, ngunit hindi niya hinayaang mawala ang isang salita mula sa kanya. Tahimik ang buong paligid, napakatahimik na maririnig mo ang pagbagsak ng pin. Ito ay ang young master ng pamilya Drake, at gayon pa man ay lashed out laban sa kanya ang lahat ng parehong. Ngayon lang siya nakahiga doon, at walang nakakaalam kung buhay pa siya. Guro, pumakbang si Spectre, nakasimangot. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Alam niyang napuno ng matinding sakit ang puso ni James. Lumapit ka sa lahat ng gusto mo, kung gusto mong ipaghiganti siya. Pero natatakot ako na hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan kapag gumawa ka ng unang hakbang. Sabi nito, matigas ang ekspresyon. Kahit nabaluktot ang loob ni James sa matinding paghihirap, pinilit niyang ngumiti. Ayos lang, basta magpakawala ka. Magsabi ka lang ng salita kung kailangan mo pa ng kabayaran. Nagbigay ng nakakalokong ngiti. Hindi na kailangan. Umikot siya at umalis, kasama si Selena. Huwag kang mag-alala. Hindi patay ang anak mo. Ngunit hindi ko masasabi ng tiyak kung magkakaroon siya ng anumang tagapagmana sa hinaharap. Napasulyap si Selena sa kanyang balikat. Natatakot na baka sumugod ang mga mandirigma at ang mga bodyguard na pinapasukan ng pamilya Drake. Nakahinga lang siya ng maluwag nang makasakay na sila sa sasakyan at umalis na. Sigurado ka bang hindi magiging bahog si Timothy sa sipa mo, mahal? Siya lang ang tanging anak ni James, kung tutusin.
Hindi ba niya susubukan na maghiganti sa hinaharap? Alam kong naglalabas ka ng galit pero natatakot pa rin ako. Pumunat ang noo ni Selena na palitan ng pag-aalala ang kanyang ekspresyon. Tumulyap sa kanya at pinamamahalaan ng isang walang halong ngiti. Huwag kang mag-alala. Matalino si James. Hindi niya ako guguluhin kahit na ang kanyang anak ay hindi na makakapagbigay ng tagapagmana para sa kanilang pamilya. Naging mabait na ako sa kanya sa pamamagitan ng pagligtas sa buhay ng kanyang anak. Walang lalaking may karapatang hawakan ang asawa ko. Masyado kang nagdusa para sa akin at sa anak natin. Pinayaran mo ang presyo para sa napakaraming taon. Hindi na kita hahayaang dumaan pa sa kahihiyan. Napuno ng init si Selena nang marinig niya itong magsalita ng ganoong kataimtay na mga salita. She pursed her lips bago siya nagsalita, sige na. I just never expected na wala kang takot kahit kasama ang pamilya Drake. Ito ay higit pa sa aking inaasahan. Hindi niya alam kung matatawa o maiiyak pagkatapos niyang marinig iyon. Mahal, maaantig o matatakot ka ba kung ang siyam na Diyos ng digmaan ay pumunta sa iyong kaarawan? Natahimik sandali si Selena nang marinig iyon. Then she rolled her eyes. Ano ang sinasabi mo? It'll be an utmost honor kahit sila na lang ang dumating. Paano darating ang siyam na Diyos ng digmaan? At saka, sobrang abala nila, at ang bawat segundo nila ay napakahalaga. Paano sila magkakaroon ng oras na maglaan para sa akin? Dito, parang may naisip si Selena, tapos pabiro niyang sinabi, don't tell me that you're the master of the 9 gods of war. Ang bawat isa sa mga Diyos ng digmaan ay malakas sa kanilang sariling paraan, at sila ay napakalakas. Kung mayroon man silang Panginoon, hindi siya magiging tao. Nagbigay ng curious na ekspresyon. Tinabi lang ba sa kanya ng kanyang asawa na hindi siya karapatang pantao sa kanyang mukha? Siya ay nagbigay ng isang malutong na ngiti at nagtanong. Ano siya kung gayon, kung hindi tao? Diyos. Nagsalita si Selena sa isang bagay of fact na tono, anong uri ng tao ang magiging master ng siyam na Diyos ng digmaan kung hindi isang Diyos? Pero syempre, walang ganyan. Na hinaharap, huwag basta-basta magbiro na ikaw ang master ng gods of war. Magiging mahirap kung may magsusulat ng ulat tungkol dito at magpapakalat ng balita tungkol sa iyo. Dito, iginuhit ni Selena ang isang daliri sa kanyang lalamunan. Isinulat mo ang iyong sarili ng isang hatol na kamatayan kung nagagalit ka sa mga Diyos ng digmaan, sabi niya. Hindi na ito gagaling dahil lang sa mabuting magkaibigan kayo ni Lana. Masyadong nakakatakot ang joke na ganito. Nilagay niya ang kamay niya sa hita niya nang marinig niya iyon, nang umiti. Lahat tama. Pakikinggan kita, mahal. Hindi ko naaangkinin na alagad ko sila, okay. Ngunit umaasa pa rin ako na maaari silang pumunta at magdiwang sa araw ng iyong kaarawan. Umaasa ka. Kabanata 765. Hindi alam ni Selena kung matatawa o maiiyak. Anong silbi ng umaasa? Bakit pa ako aasa kung hindi naman sila darating? Gusto mo ba talagang sumama sila? Kaya dapat ko silang imbitahin. Umiti at nagsalita sa tonong may kumpiyansa, naniniwala ako na tiyak na mapangalagaan nila ang aking dignidad. Ay nako. Nagsasalita ka na para bang mayroon kang maraming dignidad sa simula. Pinanlakihan siya ng mata ni Selena. Sa kanya napansin na nasa hita niya ang kamay nito. Pinulot niya iyon, namumula ang pisngi. Magmaneho ng maayos at huwag ilagay ang iyong mga kamay kung saan-saan. Seryoso, mukhang nahihiya ka tumawa. Ilalagay ko ito kung saan-saan kapag oras na ng pagtulog. Paano na, lalong lumalim ang pink sa pisngi ni Selena. Hindi ako mapakali sa iyo, pervert ka. Ngayon ay pareho tayong walang trabaho at nasaktan mo ang pamilya Drake. I just pray na sana hindi talaga dumating si James para sa amin, like what you said. Huwag kang mag-alala. May ginawa sana siya ngayon lang kung gusto niyang maghiganti. Hahayaan niya ba tayong umalis ng ganon-ganon lang? Mabilis silang nakarating sa villa. Pagkatapos niyang iparada ang sasakyan, sabi, oh, tama. Sabihin ko sa iyo kung paano ako pinalis ni Timothy. Ay, oo. Nakalimutan ko kung hindi mo nabanggit. Tinabi ni Timothy na nagsalita ka laban sa kanya. Ano sa lupa ang nangyari?
Hindi mo ba ginagawa ang iyong trabaho ng maayos para sa pamilya Drake? Agad na tanong ni Selena nang pumasok sa kanyang isipan ang pag-iisip. Iyon ay dahil tumama ako ng malaki ngayon, nanalo ako ng taya na nagkakahalaga ng $1 billion ng ganoon lang. Bumaba sa sasakyan. Kaya huwag kang mag-alala. I earned $1 billion today, nakangiting sabi niya. We'll be fine kahit manatili ka sa bahay at maging housewife. Pwede rin tayong mag-honeymoon kapag libre tayo. Ang laki-laki na ng anak natin, tapos nag-iisip ka pa ng honeymoon. Ikaw lang ang makakaisip ng ganyan. Tumulundag sa sarap ang puso ni Selena. Ipinulupot niya ang braso ni Yes at naglakad patungo sa entrance ng villa. Kaya sabihin mo sa akin, paano ka nanalo ng $1 billion? Mga bilyar. Dahil, pagkatapos ay sinabi ang lahat ng nangyari sa umaga kay Selena. Natuto ka bang maglaro ng ganoon kabilis? Hindi mo pa ito nilalaro noon, ngunit alam mo lang kung paano maglaro kapag nakapasok ka na dito. At nanalo ka ng $1 billion. Nabigla ang buong Selena nang matapos niyang pakinggan ang kwento. Ngayon sa tirahan ng pamilya Drake. Pagkatapos umalis, tumakbo si Tanya para tingnan si Timothy na wala pa ring malay. Kumunat ang noo niya at tumingin sa ama. Anong gagawin natin, Dad? Ano pa nga ba ang magagawa natin kundi ang dalhin siya agad sa ospital? Kung sabi niya hindi siya patay, hindi siya patay. Kailangan natin siyang dalhin agad sa ospital. Ipagdasal natin na magkaroon pa rin ng mga tagapagmana si Timothy. Pero mas magiging malabo ang kanyang kinabukasan kung huli na tayo ng 1 segundo. Agad na deklara ni James bago inutusan ng kanyang mga tauhan na dalhin ang kanyang anak sa ospital. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Seryoso. Bakit maglalakas loob si Timothy na gawin ang bagay na iyon? Naghukay talaga siya ng libingan para sa sarili niya. Kabanata 766. Master, hahayaan ba talaga nating mag-slide ng ganun-ganun lang? Ang young master, siya ay, lumapit ang isa sa mga manlalaban at tinanong si James. Bagamat hindi niya masabi na hindi karapat-dapat ang young master, dinala lang niya ang kanyang asawa sa tirahan ng pamilya Drake at binugbog si young master Drake. Maraming dumadaan sa labas ang makikita ang lahat. Naging dahilan ito ng matinding kahihiyan para sa pamilya Drake. Mabuti na lang at hindi gaanong nakasaksi sa pangyayari, ngunit talagang natapakan ang reputasyon ng pamilya Drake. I really think there's no way out of this, ay masyadong malakas. Walang paraan para kunin siya ng mag-isa kahit para sa akin. Tawakas ay nagsalita si Elder Gordon pagkatapos niyang isipin ito. Sa totoo lang, gusto niyang sabihin na wala itong silbi kahit na lahat sila ay pumunta sabay-sabay. Tinubukan niyang i-tone down para sa kapakanan ng kanilang dignidad. Obvious naman yun buo ang kumpiyansa base sa kung paano siya nagsalita ngayon. Sigurado siya sa sarili niya. Kaya ang magagawa na lang natin ay kalimutan ang pangyayaring ito. Isang walang magawang ngiti ang ibinigay ni James. Maraming beses ko nang sinaway si Timothy pero ayaw niya lang makinig sa akin. Bale pinalis niya pero Selena, ngunit talagang naglakas loob siyang hawakan ng huli. Kung ikaw iyon, hindi mo ba iisipin na patayin siya? Isinasaalang-alang ang relasyon namin noon pa man. At ang pagkakaibigan niya kay Tanya. Kaya naman, ang mga mandirigma ay walang nagawa kundi iyuko ang kanilang mga ulo bilang pagsunod ng marinig nilang sinabi niya iyon na nananatiling tahimik hanggat maaari. Tay, nawawalan kami ng procurement manager sa South Hill Real Estate ngayong umalis na si Miss Taylor sa kanyang trabaho. Anong gagawin natin? Idinagdag ni Tanya pagkatapos niyang pag-isipan ito. Bukod dito, natatakot ako na baka magulo ito para sa atin kung ang pamilya Taylor ay patuloy na mamamahala sa proyektong iyon, tumango si James. Tama ka. Kung balita kung paano had beaten your brother up gets out, and how we didn't retaliate, the Drake family will definitely become a laughingstock. Kung tutusin, dapat tayong gumawa ng gulo para sa kanya. Paano ito? Ikaw na ang bahala sa South Hill Real Estate at gagawin mo si Sonia bilang procurement manager. I pray na huwag niya akong pababayaan. Tumango si Tanya. Kukunin ko si Sonia na wakasan ang kontrata sa pamilya Taylor. At hindi rin namin babayaran ang paglabag sa kontrata.
Gawin na lang natin yun bilang retaliation natin. Hindi na tayo nakakahiya kung may mabalitaan tungkol dito. Parang isang biro ang marinig ang mga salitang iyon mula sa bibig niya. Ang pamilya Drake ang pinakamalakas, pinakamayamang pamilya sa buong Eastfield. Lubhang nakakahiya na ang kanyang kuya ay binugbog at binugbog sa ganoong estado. Ang ganitong uri ng paghihiganti ay talagang isang biro, ngunit ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Ipapahayag nito ang paninindigan ng pamilya Drake sa usapin. Pinag-isipang mabuti ni Elder Gordon ang lahat bago siya nagmungkahi. Guro, bakit hindi na lang natin sabihin sa lahat na ang mga sugat ng Young Master ay hindi masyadong malala kahit na ito ay talagang malubha o kung siya ay nawalan ng lakas? Sa ganitong paraan, lulunawin lang namin ang aming pakikipagtulungan sa pamilya Taylor dahil hindi siya masyadong malubhang nasugatan. Hindi naman ganoon kaiyak kung ilalagay natin sa ganoong paraan. Naisip ni James na may katuturan ito. Tama ka. Pupunta tayo sa ospital saglit at ipa-check up ang anak ko. Kailangang ilihim ang kanyang kalagayan. Ipapadiagnose namin sa mga doktor na mayroon siyang banayad na pinsala mula sa isang santukan. Walang magiging seryoso. Pagkatapos at bumalik si Selena, mabilis silang naligo at bumaba, sabay na umupo sa mesa para sa hapunan. Selena ay pinaalis ni Timothy. Umiti si Fiona. Pero hindi mahalaga, nanalo ng $1 bilyong mula sa billiards, she said. 1 buong bilyon. Nawalan siya ng trabaho, ngunit napakabuti na mayroon siyang 1 bilyon sa kanyang pangalan ngayon. Hindi namin kailangang mag-alala tungkol sa kawalan ng pera sa hinaharap. Ang pera na ito ay hindi pag-aari ng buong pamilya Taylor. Pag-aari natin ito. Kabanata 767. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Selena. Ma, sinabi na sa akin ang tungkol dito, sabi niya. Actually, natanggal na rin ako. Hindi, umalis ako. Hindi ko na ginustong gawin iyon. Ano, agad na napawi ang ngiti sa mukha ni Fiona. Isinibak sa trabaho dahil sa pananakit kay Young Master Drake, at siya ay nakipaglaro dahil sa $1 bilyong noong una, sabi niya, natulala. Ito ay lubos na nauunawaan, ngunit bakit ka huminto? Ito ay isang ganap na naiibang bagay. Inilibot ni Selena ang kanyang tingin sa pagitan at Fiona. Wala lang. Ayoko na lang na ipagpatuloy pa ang trabahong iyon, pagsisinungaling niya, sa takot na mag-alala ang kanyang ina para sa kanya. Walang kabuluhan sa akin. Higit sa lahat, hindi ako tinutulungan ng mga nasasakupan ko, at pinag-uusapan pa nga nila ako sa likod ko. Wala ka sa sarili, Selena, wala kang trabaho ngayon, at ikaw din. At saka, napakataas ng sweldo mo. Umiling si Andrew at humigop ng alak. Pero hindi na mahalaga ngayon. Umitiw ka na, kaya ngayon kailangan na nating maging matalino sa pera na mayroon tayo. Dapat sapat na. Tama ka, tatay, putol ni Ben, na nakangiti. Kailangan lang natin ng sapat na pera para mabuhay. Hindi tayo matutulad kay Ma, na puro pera ang mata. Dapat lagi tayong makontento sa kung ano man ang mayroon tayo. Ano bang pinagsasabi mo, kuya? Tinong matinong tao ang magbibigay ng pagkakataong makakuha ng mas maraming pera. Bakit hindi tayo maghahangad ng higit pa? Alam nating maaari tayong magkaroon ng higit pa. Tinaman ng tingin ni Fiona ang anak. At saka hindi rin naman kalakihan ng 10 bilyon. Ang lahat ay nakasalalay sa kung paano mo ito ginagastos. Narinig ko na ang isang mag-aalahas sa Eastfield ay gumawa kamakailan ng isang napakamahal na kwintas. Ito ay ganap na nilagyan ng mga diamante, at higit sa lahat, isa ito sa uri nito sa buong mundo. Mayroon ding malaking ruby bilang pangunahing hiyas nito. Ito ay talagang napakarilag. Ito ay tinatawag na Heart of the Abyss, o isang bagay pa rin. Talaga. Kahit kwintas lang. Walang paraan na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 100 milyon. Umiti si Ben at walang pakialam na nagsalita. Itinaas niya ang baso ng alak at sumimsum doon. Ang lasa ng red wine na ito ay napakasarap, at nagkakahalaga ito ng mahigit $20,000. Ito ay isang luho sa akin na. Napakakitid mo. Tinasabi nila na ang kwintas na iyon ay nagkakahalaga ng higit sa $900 milyong, halos hanggang $1 bilyon.
Pagpapatuloy ni Fiona, isa lang ang kauri nito sa mundo. Ngunit higit sa lahat, ang kwintas na ito ang tunay na kayamanan ng mag-aalahas. Wala silang anumang intensyon na ibenta ito. Inilalagay lang nila ito sa eksibisyon sa isang kritikal na sandali. Paf! Iniluwa ni Ben ang kanyang alak. Ano ba naman? Masyadong mahal iyon. Ano ang sinasabi mo? Siyempre, mahal ang kwintas. Pinanlakihan siya ng mata ni Fiona. Kung kaya ko lang bumili ng ganyan. Nagulat din siya nang marinig niya iyon. Sumimsim siya ng alak. Ang gayong mamahaling kwintas ay tiyak na magiging maganda kay Selena. Ruby, naaalala ko na gusto mo ang pula. Isang mapait na ngiti si Selena. Anong silbi kung gusto mo ito? Hindi ako makakapagsuot ng ganyan. Tsaka hindi naman nila ibebenta kahit gusto nating bilhin. Kabanata 768. Iti lang ang nagawa. Inay, saan nakalagay ang kwintas na ito? Tanong niya kay Fiona. Bakit hindi ko narinig ang tungkol dito? Nasa second floor sa Thompson Mall, ang pinakamalaking mag-aalahas doon. Grabe ang mahal ng mga hiyas na ibinebenta nila doon, sagot niya. Ang isang regular na tao ay masyadong nahihiya na pumasok doon. Anumang bagay sa kanila ay madaling nagkakahalaga ng higit sa 100,000. Huminto muna si Fiona dito bago nagpatuloy. Nagkataon na naabutan ko yung advertisement banner nila habang dumadaan ako. Ayun nalaman ko. Ini-import nila ang hiyas mula sa Gin City at naghahanda silang ipakita ito sa loob ng ilang araw. Ito ay ina-advertise din sa telebisyon. Walang regular na tao ang mangangarap na magsuot nito. Isang walang pakialam ng ngiti ang ibinigay ni Andrew. Ang mga pinakabihirang bagay ay ang mga pinakamahal sa mundong ito. Siyempre, napakamahal ng kwintas kung ito lang ang kauri nito. Normal na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 900,000,000. Higit sa lahat, wala pang nakasuot ng kwintas na iyon dati. Ito ay ginamit para sa mga eksibisyon. Gusto sana nilang maghanap ng tutulong sa pag-shoot ng isang ad, pero parang walang mga celebrity na nababagay na magsuot nito. Ang kanilang amo ay napakatusong tao. Nakangiting sabi ni Fiona. At ang iba naman ay umakyat na pagkatapos nilang kumain. Nako, matutulog na ako bukas ngayon na hindi ko na kailangang pumasok sa trabaho. Umiti ng mapait si Selena at napabuntong hininga. Pero medyo nag-aalala pa rin ako, mahal. Paano kung hindi tayo patawarin ng pamilya Drake at puntahan tayo para manggulo? Talagang pinaghihinalaan ko na ang sipa mo na iyon ay naging sanhi ng kawalan ng lakas kay Young Master Drake. Pinag-isipan ito saglit. Malamang na kailangan siyang makastrated, sabi niya. No way about it though. Tinong nagsabing pwede niyang i-bully ang asawa ko. Walang nangaasar sa asawa ko ng ganyan. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay tumingin siya kay Selena. Isang masamang ngiti ang sumili sa kanyang mga labi. Mahal, bakit hindi tayo magkagulo ngayong gabi dahil wala kang pasok bukas? Agad namang namula ang mukha ni Selena nang marinig ito. Oh, tahimik. Napaka-pervert mo, hindi ko mapigilan. Masyado kang maganda. Chuckled and planted his lips on Selena's. Sa nalalabing bahagi ng gabi, nakaramdam si Selena ng labis na pagod. Nang magising siya kinaumagahan, 10:00 na. Salamat at hindi ko kailangang pumasok sa trabaho ngayon. Labis akong mahuhuli kung hindi. Napawi ang labi ni Selena sa isang pilit ng ngiti nang makita ang oras. Inikat niya ang kanyang ulo para lamang mahanap iyon ay wala na. Ano sa lupa? Hindi na rin siya nagtatrabaho. Kailan pa siya nawala? Sa ngayon ay nasa labas na ng pinakamalaking shopping mall sa lungsod. Sumakay siya sa elevator at bumaba sa ikalawang palapag patungo sa exclusive jeweler's shop. Dumiretso siya sa entrance. Isang bata at magandang tindera ang sumalubong sa kanya. Maligayang pagdating, sir. Naghahanap ka ba ng anumang mga hiya sa partikular? Tumango ang ulo niya. Nandito ako para bilhin ang Heart of the Abyss. Tinabi niya. Saan iyon? Natigilan ang tindera nang marinig iyon. Naalala niya ang kanyang talino pagkaraan ng ilang segundo. Ahem. You're such a jester, sir, nakangiting sabi niya. Ang Heart of the Abyss ay sobrang mahal. Hindi basta-basta kayang bayaran ito ng sinuman.
Ang mga kwintas na mayroon tayo sa public display dito ay nagkakahalaga na ng 100 hanggang $200,000. Mayroon lamang kaming pinakamahusay na mga produkto dito. Bukod dito, ipinadala namin ang Heart of the Abyss dito para sa isang eksibisyon. Hindi ito binibenta. Hindi ba nagkakahalaga ng $900 million? Magbabayad ako ng 2 bilyon. Paano na? Naniniwala na ang anumang bagay ay mabibili hanggat tama ang presyo. Kung tutusin, produkto pa rin ang kwintas na ganyan. Kabanata 769. Nagbibiro ka ba, sir? Ito ay $900 milyong at tataas mo ang halaga nito sa 2 bilyon. Nakiliti ang magandang tinderangga sa litani. Lumapit ang isa pang tindera pagkatapos niyang marinig iyon. Lumabas ka at tingnan mong mabuti ang patalasta sa labas ng aming tindahan, sir. $900 milyon ba ang nakasulat doon? Kung ang Abyss ay nagkakahalaga lamang ng $900 milyon, dapat ibenta na lang ng lahat ng kanilang mga ari-arian upang mabili muna ito. Sila ay kikita ng malaking dolyar pagkatapos nilang makuha ito. Hindi ito $900 milyon. Nakakunot ang noo, lumabas, nakabuntot sa kanya ang 2 magandang tindera. Tiningnan niya ang tag ng presyo, iniskan ang chain ng 0 pagkatapos ng digit na siyam. Tahimik niyang binilang ang mga 0 ng 2 beses at bigla siyang nagulat. 9 billion na. Parang namali ang biyanan ko at nawala ng 0 doon. Bakit hindi mo tingnan ang ibang paninda natin, sir? Malinaw na kayang-kaya mo ito at nagdadala kami ng maraming magagandang kwintas dito. Ang Heart of the Abyss ay tiyak na hindi ibinebenta. At hindi lang ito nagkakahalaga ng $900 milyong, $9 bilyon ito. Ang unang tindera na bumati nagbigay ng nakakalokong ngiti. Bagaman ay nakasuot ng regular na damit, nabanggit niya na naglakas loob siyang magbayad ng $2 bilyong. Marahil siya ay isang mayamang tao na mahilig magpakababa. Gayunpaman, ang kanyang biyanan ay hindi nakuha ng isang 0 sa kanyang mga kalkulasyon na naging dahilan upang siya ay makaharap sa kerfuffle na ito. Naniniwala siya na matagal na niyang isusuko ang kwintas kung alam niyang nagkakahalaga ito ng $9 bilyong. Napakalaki ng agwat sa pagitan ng $900 milyon at $9 bilyon, ang isang digit na iyon ang gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Walang gugugol ng ganoon kalaking pera para makabili ng ganoon kamahal na kwintas. Iyon ang dahilan kung bakit tiyak na susuko sa Heart of the Abyss kung sinabi niya iyon. Ito ay masyadong mahal. Kahit na ang isang tao mula sa isang pangalawang klase na aristokratikong pamilya ay kailangang mag-isip ng 2 beses bago ito bilhin. Ay nako! Anong pagkakataon? Anong ginagawa mo? Pumili ng alahas para sa iyong asawa. Isang diamond ring, siguro. Sa sandaling ito, isang binata ang pumasok, isang magandang dalaga na nakasunod. Ilang bodyguard ang nakasunod sa kanila. Agad na sumili ang isang malalamig na ngiti nang makilala niya ang nanghihimasok. Si Kelly, ang young master ng Gold Family, at si Cecilia Taylor. Pumili ako ng kwintas. Anong diamond ring? Dadalhin ko ang asawa ko para kunin siya kapag libre na tayong dalawa. Tagot nito, isang malungkot na ngiti ang sumili sa kanyang mga labi. Huwag kang magmadali. Napatawa si Kelly bago bumaling sa isa pang tindera. Ilabas mo lahat ng mamahaling diamond ring dito, pati yung mga bracelet at hikaw at kwintas at kung ano-ano pa. Gusto ko ang buong set. Salamat, Sinta. Sumili ang ngiti sa mukha ni Cecilia. Bahagya niyang itinaas ang kanyang baba, bakas ang pagmamalaki sa kanyang ekspresyon. Napakabait mo sa akin, mahal. Hindi tulad ng ibang tao na walang pera at nahihiya na dalhin ang kanyang asawa para pumili ng singsing. Marahil ay natakot siya na pipiliin niya ang isang mahal at hindi niya madala ang kanyang sarili na gumastos ng pera. Sobrang nakakahiya para sa kanya. Talaga. Kung gayon gusto kong makita kung magkano ang handang bayaran ng iyong asawa para sa iyo, eksakto. Isusuot mo ang mga ito sa iyong kasal, tama ba? Hindi ka ba natatakot na wala man lang dumalo sa kasal mo? Lalo pa may tumitingin kapag sinuot mo. Chuckled matapos niyang marinig iyon, casual na nakatayo sa gilid at inaabangan ang mga alahas na pipiliin nila. Pinagtatawanan mo ako. Ikakasal na ako. At ano naman sayo?
May birthday party ka lang para sa asawa mo. Ikaw ang iiyak nun. Pinanliitan siya ng mata ni Cecilia, kinuha ang isang singsing at isinuot ito sa kanyang daliri. Kabanata 770. Gusto ko ito, babe. Maaari ko bang makuha? Tanong ni Cecilia. Siyempre. Ito ang isusuot mo sa araw ng kasal natin. Ito ay humigit kumulang 50 milyong dolyar at sulit ang lahat hanggat gusto mo. Pumili ka na lang. Umisi si Kelly. Nako, ang ganda ng kwintas na ito. Medyo mahal. Mga 100 milyong dolyar. Hindi nagtagal, napako ang mata ni Cecilia sa isang napakarilag na kwintas. Ito ay mahal kahit na kumpara sa iba pang mga item sa tindahan. Hindi naman mahal. Ito ay wala. Mukhang maganda ang kwintas na ito. Tiyak na ikaw ang magiging pinakamaliwanag na bituin sa araw ng kasal habang suot ito. Tumawa si Kelly. Pagkaraan ng ilang sandali, pumili sila ng ilang piraso ng alahas. Ang kwente ay umabot sa mahigit 300 milyong dolyar. Pinayaran nila ang mga alahas, sa kanila napansin iyon wala pa ring nabibili. Napangiti si Cecilia. Anong mali? Nahihiya ka bang pumili ng kahit ano? Natatakot ka ba na pagtawanan ka namin, sobrang mura? Hindi ba't nanalo ka lang ng 70 milyong dolyar mula sa aking lalaki dito? Dapat ay mayroon kang kaunting pera sa iyo ngayon. Higit pa rito, mayroon kang sariling pera, kaya dapat kang magkaroon ng halos 200 milyon sa kabuuan. Ngunit wala kang lakas ng loob na bumili ng anumang bagay na masyadong mahal. Tumama sa kanya si Kelly at sinabing, "Huwag mong kalilimutan, mahal kong Cecilia, na ipinagmalaki lang niya ang pagsasalo-salo sa kaarawan na magpapakilig sa buong lungsod. Kung bibilhin niya ang lahat ng ito at gumastos ng daan-daang milyon, wala na siyang gaanong matitira. Gumagastos na siya ng malaking pera, pagpapareserve ng hotel, mga ganyang bagay. Kaya lang binibili niya ang lahat ng alahas na ito bilang isang tanda lamang." Nagkunwari si Cecilia na parang na-realize. Oo, tama yan. Muntik ko nang makalimutan. Hindi niya kakayanin ang handaan kung hindi siya mag-iingat sa kanyang pera. O hindi siya makakabili ng marangyang pagkain. Siya ay magiging isang tunay na katatawanan pagkatapos. Huminto muna siya rito bago nagpatuloy ng maluwag at saka walang ganoong pansin ang mga alahas. Kaya sapat na ang simpleng pagbili ng isang bagay na nagkakahalaga ng 10 o 20,000. Tama iyan. Terena, Cecilia. Masyado siyang mapapahiya na pumili ng kung ano-ano kung magtatagal tayo rito. Dali-dali tayong umalis sa buhok niya. Hahayaan natin itong kawawang manugang na ito na pumili ng murang gamit para sa kanyang asawa. Tumawa si Young Master Gold. Dumating siya kanina, mababa ang tingin habang nakataas ang ulo bago lumabas ng tindahan kasama si Cecilia. Pagkaalis nila, napansin na lang na kakaibang tingin ang binigay sa kanya ng tindera na handang maglabas ng ilang gamit para sa kanya. Kaya ikaw ang manugang na iyon. Isang mapait na ngiti ang ibinigay niya. Ayos lang basta sinadya mo. Hindi mo kailangang ikumpara ang iyong sarili sa mga taong iyon. Isang maliit na ngiti ang ibinigay niya nang marinig iyon. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ikukumpara ang sarili ko sa mga basurang tulad nila. Kung tutusin, walang karapatan ng isang pamilyang tulad ng Gold Family na ikumpara ang kanilang sarili sa akin. Malaki ka magsalita. Pero bakit hindi ka talaga pumili ng isang bagay? Isang malamig na ngiti sa gilid ang ibinigay ng tindera na nagbenta kay Cecilia ng kanyang mga alahas. Wala silang karapatang ikumpara ang sarili nila sa'yo. Parang mas mayaman ka sa kanila. Pagkatapos ay bumili ng isang bagay. Gusto kong makita kung ano ang bibilhin mo. Hindi mapakali sa kanya. Dumingon siya sa unang tindera. Bibili ako ng Heart of the Abyss kasi nagustuhan ng misis ko, at least, I trust na magugustuhan niya. Tsaka siya lang ang babaeng maganda para suotin. Walang himik ang tindera. Isang mapait na ngiti ang ibinigay niya. Sir, sabi ng kaibigan mo, $200 million lang ang dala mo. Ang Heart of the Abyss ay 9 bilyon, hindi 900 milyon. Na-verify mo na ang katotohanan iyon para sa iyong sarili ngayon lang. Higit sa lahat, wala kaming intensyon na ibenta ito. 9 bilyon.
Nagsalubong ang kanyang mga kilay. Taglit siyang nag-isip bago nagsalita. How about this? Magbabayad ako ng 20 bilyon. Akala ko 900 million ang halaga, kaya nag-offer ako ng 2 billion. Hindi ko akalain na mawawalan ako ng zero doon. Pagkatapos ay payagan akong magdagdag din ng zero sa aking alok. Bibili ako sa'yo ng 20 bilyon. 20 bilyon. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.